Huwag kang bibili ng big bike, lalo na kung hindi mo pa to alam. Una, kung ayaw mo maging second hand ang big bike mo, huwag kang bibili nun kung hindi sapat yung kapal ng wallet mo. Para yung maintenance dyan, pati yung pang araw-araw mo na gagastusin dyan kada biyahe mo, masakit. Kaya kung nagka-big bike ka kasi nag-ipon ka lang, pag-isipan mo mabuti. Kasi babaksak yan ng second hand o kaya may stock lang sa bahay. Isa pa par, nasa Pilipinas ka. Maliban na lang kung nasa probinsya ka ng Pilipinas na sobrang daming freeway. Kung city driving, huwag ka magbi-big bike. Unless pare, gagamitin mo yung big bike pang trabaho. Kung motovlogger ka, ganun, isa kang sikat na businessman, kung saan saan ka pumupuntang probinsya o kaya kung saan saan ka pupunta na medyo malalayong lugar tapos kailangan mo mag-expressway, yan, sige mag big bike ka. Kumbaga, yung may paggagamitan ka talaga. Pero kung bibili ka ng big bike kasi gusto mo lang ma-experience na sumakay sa mabilis, gusto mo lang ma-experience yung papasok ka sa expressway, huwag kang bibili ng big bike pare. Magsasayang ka lang ng pera, maniwala ka sa akin. Kaya kung ako sa'yo, lalo ka na kung may boyfriend ka na nangangarap ng big bike, walang masama doon. Basta again, kung bibili ka ng big bike, dapat handa yung wallet mo. Hindi ka ba nagtataka, ang daming binibentang big bike na second hand? Halos almost new yung declare. Kasi ganyan yung nangyayari, nabibigla sa maintenance, nabibigla sa gastos. Napakakatingin pa. Kaya pag-isipan mo mabuti ha. Pag-isipan mo muna. Huwag basta-basta bibili. Oo, pangarap yan. Pero pakapalin mo pa yung wallet.